to 10,000 maximum amount nga raw ang pwede nating mahiram sa online lending app na ito. Hi everyone and welcome back to my vlog, and for today's video nga ay tayo na naman ay may re-reviewin na OLA or online lending app. Titignan nga natin kung gaano nga ba ka-legit tong app na ito. Ito ay walang iba kundi ang Online Loan Pilipinas. Pwede nyong ma-download sa inyong mga Play Store or Apple Store. Kapag na-download nyo na nga ito, itong apat ang kailangan ni OLP. First is yung general information, pangalan, birth date, and address. Sa phone information, ilalagay nyo lang yung inyong phone number. Next is yung geoposition. Punta lang tayo sa ating settings at i-allow nga ang ating location. Kapag hindi mo inalaw lahat tong mga ito, di nga tayo makaka-access sa kanilang loan. Last but not the least is yung kanilang camera. So, bakit kailangan ng camera? Picturean yung inyong ID at yung inyong sarili. Accept, then sign in. As you can see guys, pwede nga daw tayo maka-loan dito ng 10,000. So, tingnan natin kung legit ba to. Click apply. Register your mobile number. Magpapadala nga si Online Loan Pilipinas ng code at ilalagay nyo lang dyan. After nyo nga ma-register ang inyong mga number, i-fill in nyo lang ito. Pangalan, full address. Next, occupation. Saan nga ba kayo tatrabaho? At tuwing kailan nga ba kayo pinapasahod ng inyong employer? And twice a month, once a month. So, yon. Contact person, ito yung tatawagan nila kapag hindi nila kayo makontak once na ikaw ay hindi nagbayad. Humihingi lamang sila ng isang contact person dito. So, make sure na mapagkakatiwalaan nyo, ilalagay nyo. And IDs, ano ba yung mga pwedeng ID? Ito na nga yung mga driver's license, passport, UMID, PhilHealth, halos lahat ng government valid ID ay pasok dyan. Then, selfie with your ID. Pipicturean nyo lang yung sarili nyo na hawak nyo nga yung inyong identity card. Kaya tayo sa disbursing. So, pag sinabing disbursing, dito na lang ipapadala yung perang hinihiram ninyo. So, yun nga, no? Meron tayong e-wallet and bank. Para mas madali, GCash na lang dahil halos lahat naman tayo ay meron ng GCash account. At tignan nga natin kung makukuha nga natin itong 10,000 peso na sinasabi ni OLP. At ito na nga yung 10,000 naging 2,000, which is malaki na yon for first time user. Pero kailangan natin siyang bayaran sa loob ng 10 days. So it's up to you kung mangungutang ka or hindi. Disclaimer, itong video na to, again, ay para lamang sa aking content ng YouTube channel. Wala lamang masamang mangutang as long as kailangan mo siyang bayaran at maging responsible tayo. Huwag mangutang kung hindi kailangan, pero pag emergency like medical bills, why not to try? Thank you for watching, and don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye guys, and God bless us all.